Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang matandang babae na tinatawag nilang Aling Sabel. Tahimik siya, bihirang lumabas, at kapag naglalakad sa lansangan, sinasabing may malamig na hangin na sumusunod sa kanya. Aswang siya, bulong ng mga matatanda. Pero sa kabila ng mga usap-usapan, walang nakapagpatunay. Isang gabi, si Miguel, isang binata mula sa baryo, ay napilitang dumaan sa likod ng bahay ni Aling Sabel. May narinig siyang mahina, ngunit nakapanghihilakbot na pag-iyak ng isang sanggol. Napahinto siya. Bakit may bata sa ganitong oras? Tanong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa maliit na siwang ng dingding. Napamulagat siya sa nakita si Aling Sabel, nakayuko sa sahig, may hawak na kung anong gumagalaw. Nang lumapit pa siya, nakita niyang hindi ito isang sanggol, kundi isang piraso ng laman, tila buhay, gumagapang sa kanyang palad. Dahan-dahang inilapit ng matanda ang bibig niya at kinagat ito ng buong kasabikan. Napaatras si Miguel, ngunit nadapa siya sa isang tuyong sanga. Napatingin si Aling Sabel. Dahan-dahan siyang tumayo at unti-unting humaba ang kanyang mga braso, humaba ang kanyang mga kuko at lumitaw ang matatalim niyang pangil. Tikman kita, bulong niya habang dahan-dahang lumalapit kay Miguel. Sa takot, mabilis na tumakbo si Miguel. Naririnig niya ang mabilis na yapak sa likuran niya at ang malamig na halakhak ng matanda. Nang makalapit siya sa kanilang bahay, sumigaw siya, "Aswang! Aswang si Aling Sabel!" Lumabas ang mga kapitbahay, may dalang bawang at asin. Nang makita nila ang anyo ni Aling Sabel sa liwanag ng mga sulo, nag-iba ito. Mula sa pagiging isang matandang mahina, ngayon ay isang malahayop na nilalang, may pulang mata at matutulis na pangil. Sa takot at galit, sinugod siya ng mga tao, binuhusan ng asin at tinusok ng matalim na kawayan. Humiyaw siya, pumalag, ngunit unti-unting nanghina hanggang sa matumba at matunaw sa lupa. Simula noon, hindi na muling nakita ang anino ni Aling Sabel. Pero sa tuwing magpapalapit ang dilim, may bumubulong sa hangin, isang malamig na halakhak, naghahanap ng susunod niyang biktima.